gawin. If Pastor Moni, relax in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise and worship. May praise and worship. But in praise and worship, you will not grow spiritually. Prayer, you will not grow spiritually. But hearing the words of God, you will grow. Amen. Because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Katulad mo amen, ulat to siya mag-abot sa atong lecture ng dati. Okay, hallelujah. The land was healed from the curse of covenant. Okay, I repeat. The land was healed from the curse to covenant. Okay? Genesis chapter 8, verse 20 to 21. Masahon in the New King James Version. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animals and every clean bird and offered burnt offerings to the altar. Verse 21, the Lord smelled and soothing aroma. Then the Lord said in his heart, so kung gusto ka makibalo na ang Ginoo doon ay kasing-kasing, kung ano niya siya mag-actionan. The Lord said in his heart. Okay? So the Lord has his heart. I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor I will again destroy every living thing as I have done. Pinasabi na ito. Kung itugod si Noe, kung sa kahalaran alang ang Jehovah, kung ikuha siya sa tanan ng mga mananak na malinis, kung sa tanan ng mga langgang na malinis, kung ihatag siya, kung mga halad kasinunog sa halaran. Verse 21, kung si Jehovah nagkaimangno o nakapanimaho sa matamis na kahumot, kung miingon si Jehovah sa iyang kasing-kasing, dili ko na pagkatunglohon pag-usap ang yuta tungkol sa tao. Kaya ang tao, kaya tuyo sa kasing-kasing sa tao na utan, sukat sa iyang mapagadanon. Kung dili ko paglalaglagon pag-usap ang tanan mga utang, mabuhi, ingon na ibuhat ko. Ginoo, magkandalangin siya mga pulong, mag-aabot na mag-aksyonan. Our most precious and heavenly Father, we thank you so much for your precious words. So, thank you, Lord. Bless mo ang kasing-kasing. Yes, Lord. Nahuna, God, ang i-review ang Espiritu sa pagkatuba-tuba, Espiritu sa pagkadilit at inawaton sa mga pulong ni mong karoon at lawa. Ikaw mag-bless ka ng tanan, Lord. Ikaw makapulong, makapaligpur din sa ako paglagad. Grow kami spiritually. Yes, In Jesus' name. Amen. Amen. Okay? The land was healed. So, why? Because of sin. Ang atong yuta, it was cursed by God for the sin of Adam. But in the time of Noah, panahon ni Noah makaisunan, he blessed siya sa Ginoo. Okay. The transition from judgment of blood to a new era of mercy, where the land is partially healed
and the curse of Genesis 3 is mitigated. So, ang transition, the word transition is refers to a process of changing. Ang kalibutan, ano na siya gitawag o process of changing. From curse to blessing. So, ikan sa pagkatinulog, ngadto sa pagka-ipanalaginan. So, karon mga eksunan, the context of the message after Noah, a year in the ark, Noah steps onto a world that has been completely scoured by judgment. Si Noah, nagsakay siya sa ark, more than a year. Pila sa kaadlaw dito sa ark? How many days Noah before he stepped down into the earth, into the world? There are 370 to 377 days. So, si Noah, isakay sa ark more than a year. Because sa tuig, there are only 365 days a year. Si Noah, nagasakay siya sa ark, mga kaisunan, sunod sa usa ka tubig. Okay. Now, the previous state, the ground has been under severe curse due to human sin. Matapos bala kasulatan ng kaisunan. It's in Genesis chapter 3 verse 17. Umingon si Adam, siya mingon kang Adam, tungod kay ipatalibugan mo ang tingog sa imong asawa, kung nagkaon ka sa kahoy, ang isugo ko sa dili, pag-ingon dili ka magkakaon ni ini. Tinunglo ang yuta, tungod kanimo, pinaagi sa kahabo, magkakaon ka, di ka ni ini sa kanang adlaw sa imong panahon. Kung sa'y hinungdan, ang itunglo yuta, tungod lang ni atong sa subo. Sa subo na pagdiling pagkaon sa itawag siya o the tree of knowledge to know good and evil. Bitaon siya dan? Yes, bitaon siya. Kasi nagsugo ang yawa. Isa yung unang kamintan, nag-asawa. So, wala kung matinda ng asawa, di naman nagkasala ang kalibutan. Kaya nakita naman ng asawa, itinda niya ang bana. Di ba? Kung iyang asawa, natinda sa yawa, iyang gihatan ng pagkaon na ito siyang bana. Kunya, sila nakasala at tubangan sa Ginoo, sila nakasala at tubangan sa Ginoo, the ground was cursed. Tiniyuta pa kay Sunan was cursed by God. Okay. During the time of Noah, the ground was released from curse. The ground was uplifted from the curse. Now, ato na sa itong turning point mga kaisunan ng Noah. Noah's first na step down and ikan sa panaunig ka sa ark for 377 days. Sunod yun sa tubig mga kaisunan. Pagtunog yun niya sa yuta mga kaisunan. Kung sa iya, the first act na ihihimo. Noah's first act is not building a house for himself, but an altar to God. Ang unang ihimo niya magkaigsunan sa pagnaon niya sa yuta, dili paghimo sa iyang balay, kundi paghimo sa altar sa Diyos.
Okay, what is altar to God? An altar emphasizes the resurrected Christ in the a centered control of scriptures. Altar is often called the Lord's temple. Altar is called as symbolizes the presence of God and the sacrifices of Christ. So, ang altar na iskutan din mao ang Christ-centered, the Lord's table, and the presence of the Holy Spirit. So, si Noah makaigsunan sa pagnaog niya sa ark, wala siya maghimo og lain pa except yung una-unang sa tanan, iyang gipasalamatan ang Ginoo, o niya naghimo siya og altar. Altar, which means to worship God. Amen? Sa pagsimba sa Ginoo, ikaw, sa iyong pagkinabuhi, sa iyong pagtrabaho, sa iyong pag-apply, sa iyong pag-eskwela, kisabi mong yun. Usay pagpagkakay mag-resunan, dili ka successful sa atong Christian life because giuna na to ang atong kabalingon, giuna na to ang career, giuna na to pag-eskwela, giuna na to trabaho, giuna na to ang atong tanan, din sa kalibutan, ulahira ang Ginoo. Dapat unahon na itong Ginoo. Kaya mao ka na ang bagi nga ma-restore sa Ginoo ang tunglo diha sa atong panimalay mga kaibigan. Tunglo, curse. Now, question. Altar. So, the altar of gratitude and obedience. So, ang altar, o ang pagsimba sa Diyos, diha sa pagpasalamat for 377 days. Mga igsunan, nagpasalamat siya sa Ginoo, wala pa ba ang ilang arka? Diba ba? Wala. Isa rin naghimo sa arka, si Noah. Isang engineer, God. God was the engineer. Pagin si God na mamoni ang sukot, mga gipilit, pagkutang usang klase kahoy, gikan sa langit. So kung nag-imo arka, Diyos ang nagbuot, hindi na makuba, panahon yun sa dago kayo natubigan. Magbaha siya, mabot ang daghan kaayong kalamidad. Dili makuba ang imong pagsunod sa Ginoo tungod kay i-bless ka sa Ginoo. Dili makuba ang imong business, dili makuba ang imong trabaho, dili makuba ang imong ginahimo kung unahon nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Now, karong Kristiyanan, padayon ka. The altar of gratitude and obedience. To worship God, pag naog yun niya makaigsunan, doon ay gitawag o spontaneous act of worship. The word spontaneous makaigsunan, a sudden or unexpected o sa kalit lang o kusang loob. Pagkapot niya makaigsunan, ang iyang yung ihimo, ipuyog ko niya na simbaho niya ang Ginoo. Diba? Nagkatamaan ito ka sa usal lugar, nagkasi mga asawa, yakan, mami, madali, siguro maghimot ang business niya, na kay mga kapital, niya maghimot, balito na ito ng yuta niya, niya maghimot na ng mall. Si Noah makaigsunan, Noah in his time, he was very rich. Kapan sa iyang kinabuhi makaigsunan, sa pag-step down niya, di ka sa dito sa arka makaigsunan, wala siya mag-iwan siya kasawa, darling, dito na kayo sa kalutan, mag-business na din, kita ang hari. No, wala. Minuhod siya makaigsunan, naghimok siya ng altar, which means the presence of God. He worshiped God first. Amen. So that is
why the curse, ang tulo, curse turn into blessings. Amen. Now, next, eksekutan ni. The sacrifice was costly sacrifice. Very costly. Mahal ito mag-eksunan. He offers clean animals. Clean, very clean. He offers clean animals representing a significant portion of his limited livestock. So kung maghanap ka sa Ginoo mga kaigsunan, at yung hidlo, doon ko sa komisyonaris ako na niyan din nakita mo dyan na maghanap na cooperative ni super umutan, kita ba? Kung nag-basketball ko ba? Sa dili. Suray ka lang ito sa bangko. Kanya ako ka sa cashier. Tatawag ko yung pangalan, Pedro. Huwag kasi kung ka ito. Momo. Tawag ka sa card, pag-awasun ka. Di ba? The same time, mga kaigsunan ng Diyos. So sa paghanap ni Noah, mga kaigsunan, he offers clean, very clean. Amen. Amen. Representing a significant portion of his limited livestock, showcasing faith that God will provide in the new world, in a new vision, in a new business, in a new career. Kung sa panahon ba mga kaigsunan, career. Kung sa panahon ba ng iyong trabaho, mga kaigsunan, sa gobyerno man, sa privado man, unahon mo ang Ginoo sa paagi kanito. Amen? Now, kung sa gihimo ka ni Noah, doon ay post-flood priority. Noah puts God first before the agriculture or rebuilding. Iuna niya ang Ginoo before sa agriculture. Iuna niya ang Ginoo before sa rebuilding. The point is, establish a place of reconciliation. Why? Ano bang doon nag-establish siya o a place of reconciliation? Iniinita ko kung Genesis chapter 6, nakita sa Diyos na ang tao, every thoughts of man is evil. Ang tanang una-una sa tao, dautan. Babae, lalaki, tigulang, bata, ang tanang una-una nila, evil. Ang tanan nilang ipagsupi, evil. Ang tanan nilang itrabaho, evil. Ang tanan nilang negosyo, dautan. So, pagtapak yun ni Noah sa yuta, ikan sa arka mga kaigsunan, naghimo siya, tinitawag o he establishes a place of reconciliation. Is the process of restoring or a friendly relations or repairing trust after conflict. Dunay trust after conflict. Mga kaigsunan, naghimo si Noah o act of reconciliation. Sabihin mo sa mga tao, siya nag-act nito. Nag-worship siya sa Ginoo para sa mga tao. Nag-worship siya sa Ginoo para sa mga tao na naghimog dautan. Maupitaw ka, ipadalaan sa Ginoo o plans. Katungkad, gulo, o gilunupan ang tanan mga tao na wala makasakay sa ark. Now, okay, so that's good. Sa application, do we build altars of worship or thanksgiving before building our own lives? Kung tanan niya siya, maghimo ba ng altar of worship before ka mag-build sa atong kinabuhi? Yes or no? Kung mugno ka, unahon niyo kinabuhi, dili ma-restore ang blessings. Pero kung unahon niyo Ginoo, imo gina-reconcile, imo gina-restore ang blessings nga gikawan mga kaigsuonan sa imong mga ninuno.
Di ba? Kano sa mabot ang blessings, kano sa mabot ang cursing. From first, second, third, and fourth generation. Ang sala sa akong lolo, mga eksunan, ito ng fourth generation ikupitan ko ako ang fourth. Akong papa, third. Ang akong lolo, second. Ang mahal ng lolo mo ito first generation. Kung wakwak ang akong first generation ng eksunan, diha sa lugo mga eksunan, nakiwakwak diha. Pasalamat mga eksunan, the cursing, ang tulo mga eksunan, maputol sa diha na mudawan ka ng Jesus Christ. Amen. Amen? Tinuray ka yun si King Jesus sa imong kinabuhi. Mo ka na si Noah mga eksunan, naghimon siya reconciliation sa mga nilabay ng mga kuwan dito mga eksunan. Kung itong mo ang amahan sa imong lolo, na maani ni mo na karon mga eksunan. Tinoon na. Kung saan ang pagputol mga eksunan, Jesus Christ na yun. Dawata si Jesus. Maputol ang tulo sa imo kinabuhi mga eksunan. Kano sa madawat ng blessings? From first, second, third, and fourth generation. Kung i-bless ang imong amahan sa imong lolo, i-bless mo ang imong lolo. Kung i-bless ang imong lolo, i-bless ang imong amahan. Kung i-bless ang imong amahan, i-bless ka mga eksunan, hindi ka nalanginan ka. Nga naman, magsumpay-sumpay ka na mga eksunan ang cursing and blessing. O ka naghimo din o mga eksunan, naghimo siya establishes a place for a reconciliation. Now, question na natin yun. An altar is raised area in a house of worship. Okay? Altar is a raised area in a house of worship where people can honor God with offerings. Bisaya na ko. Ang usap ka, altar, ipataas, there's a house of worship. Diba? Kung hindi altar rin mo sunod. Pero respectfully, hindi altar ni. Okay? To honor God with offerings. Sabi na maghatag ka o offering, or tithes and offering, you're honoring God. Wala ka mag-offer sa pastor. Diba? Maghatag ka offering, you honor and offer tithes. Balik di mo offering ang tithes na kusigin na maghatag offering, you're honoring God. Naginahanglan ang Diyos sa imong offering? Nabili. Dato Ginoo. He owns the gold. Na kanyang tanang ulaw at hanti sa langit o sa yuta. Sa mga pagkag 10 million, trillion, wala na sa Ginoo. Ang ikinahanglan sa Diyos sa imong kinabuhi is obedience. Nagkinahanglan ng obedience. You cannot give without obedience. So, mga kaisunan, altars of worship or thanksgiving before building your own lives. So it means people can honor God with offerings. So you can worship God when you give. You can worship God when you sing. We can worship God sa bisan kung sa mapaagi mga kaisunan. Kaya mo ka na yung ikinahanglan sa Ginoo sa iyong mga anak. Now, the last, katapusan ng kaisunan. Soothing aroma and promise. So, ang soothing, kung kita na ba sa pag-isunan sa akong laptop nito, soothing means
kung diretso din sa translation na po sa Bisaya, no? Suting means nakapahupay. Nakapahupay o nakapaayo. Suting aroma. Or aroma means kahumot. Or regarding food, spices, and flavor. Ano sa mahibaluan na makabaton ka, makahibalo ka, mahumot? Sa niya nga luto ang iyong asawa dito sa kusina, niya pag-isa niya humot kayo. Because soothing aroma, it's talk about food. Ang Diyos mga kaigsunan, sa niya nga magsimba ka sa Ginoo, ang imong pagsimba, mahimo ka ng pagsimba na mahumot sa natubangan. Humot sa iyong pagsimba, mga kaigsunan. Naging din pleasing aroma, God accepts the sacrifice, signaling that the relationship between God and humanity is restored, setting the stage for a new beginning. Magkasabot pa kaigsunan, when God accepts your sacrifice, kung ang Ginoo magadawat sa imong sakripisyo, magkaigsunan ka, humot yung sa mag-worship ka, humot ka tubangan sa Ginoo. Iyang ikansila ang tulog. Iyang ikansila ang lautan. Iyang ikansila ang mga muabot sa imong kadagdagang nga lautan, mga kaigsunan. Ugo niya, imo kang proteksyonan kasi Ginoo, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, tungod kay dunay God speaks in His heart. Ang ginagsulti sa heart, in inner degree of grace, promising never again to curse the ground in a manner of blood. Sa diyan na nakabating siya sa pag-worship ni Noah, mga kaigsunan, mingon siya siyang kasing-kasing, dili na nako lulupan pagbalik ang kalibutan, tungod kay narikonsal na ang sala sa tao pinaagi sa paghalad ni Noah ngadto sa Ginoo. So kung ang imong halad pa kaigsunan, that is a reconciliation. Kung naghalad ka ng pag-awit, kung naghalad ka na sa Ginoo, offering, kung naghalad ka para sa simbahan ng kaigsunan, that is an act of worship of reconciliation. Amen. Hallelujah. Sandal na ba? Amen. Hallelujah. Mercy despite of human nature. Ano ito rin kaigsunan? God makes His promise na dili na niya lulupan pa ang kalibutan, acknowledging that human heart is still inherently evil from you. Kaya, manuhuna sa tao mga kaigsunan, ang iyang kasing-kasing, ikan pas pagkabata, natulas pagkadagko, dautan yun ang iyang kasing-kasing. Sino ko dili? Dautan niya. Nung mga po na gina, sumusal gyapon. Gyapon. Di ba? Maike mo kanta. Hilang po yun. Robot sa buwas. Away na yun. Bunglo na yun. Amen. Mga born again, pag-igsunan, hinahanglan siya ma-renew ang iyang mind. Romans 12:2. Ayaw ka mo pagpahawiyon ining uyon sa kalimutan nun. Hinoon usba ang inyong muna-muna. Ha? Pag-uhon ang inyong muna-muna. Amen. That's good. Ingon maganda.
nara sa gawa sa matabian, ay natin sa simbahan. Ay nakan. Ano man, wala pa rin niyo ang iyang kinabuhi, dihan siya pag-Kristohano. So, dihan ko ikaw magkaigsunan, ang atong pagkalakad sa Ginoo, inigabot mo niya sa hukom sa Diyos, basihan sa Diyos, kining atong mga ulang ng kaigsunan. Now, pagkaigsunan, ang iyabot mo talihan. Okay. The promise is based on God's mercy. What was the promise of God? He never again bring the floods. Dili na niya palungugan ang kalibutan. The promise is based on God's mercy, not from human improvement. Bisang pag nag-improve ka sa imong paglalakad sa Ginoo, dili na mo ipasihan sa grasya sa Ginoo. Kung dili moabot ang grasya sa Ginoo, tungod kay nagbase siya sa iyang kaluoy diha nimo mga kaigsunan. Naluoy kayong Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod siya kaluoy, ipagamatyan ka sa Ginoo. Ipagransa dito sa krus, o dito sa krus Kalbaryo, ingon si Jesus Christ, it is finished. Natapos na. Natapos na ang tanan ng pagatos. Kung ang tanan mo tuo kaniya, ang tanan mo sulod kaniya, dili pagkakaplan o kamatayon, kung dili pagkakaplan o kinabuhi, tayo mga kaigsunan. Hallelujah. Blessings. Cursing. Blessings. Hallelujah. Kung wala pa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, naglatay pa ka sa first, second, third, and fourth generation. Si Jesus lang ang ang tambal sa ating kinabuhi. Okay, tapusan. Lifting the extreme curse. Yan, ikuha ang extreme curse. The land is healed. Ang yuta na ayon na. Ang yuta karoon ang reaksyonan, magtanong ba, magturok na. Panahon ni Adam? No. Totally cursed. Totally curse mag-reaksyonan. Nabalik sa panahon ni Noah. Amen? Panahon ni Noah, sa diha na naghatag siya o first move niya, first act niya to make an altar. Means to worship the living God. Sa diha mag-action that the land is healed and that it will now reliably respond to human cultivation, allowing the return of agriculture, seed time, and harvest time. When you sow, you will reap. If you do not sow, you will not reap. Kung nagpugas ka, mag-aani ka mga kaigsunan. Amen? Amen. So the curse of blood is lifted through the sacrifice of worship. Salamat sa Ginoo na naghimo tag sacrifice of worship. Amen. Sakripisyo sa mga pag-ampo o sa mga pagsimpa mga kaigsunan. It involves surrendering something to someone else, taking a loss, or in a religious context, offering a gift. Muhatag ka o gift nato sa Ginoo. Hallelujah. Kung ito rin Thanksgiving. And Thanksgiving, kung wala ka na sa New Testament, di ba? Himo na sa Old Testament. Isa man si King Solomon, baka makasasala o mahisgot ka makasasala, si King Solomon naghan thousands of sala ng kaisunan. Imagine, na siya 700 wives. Yan, doon ay siya mga concubines 300, all in all 1,000. Pero siya nagbibiyahan ng tanan mga kaigsunan, matod pa sa balaan kasulatan. Si Solomon mga kaigsunan, naghimo siya og sacrifices. Kung matod pa sa balaan kasulatan, naghimo siya offering
through thanksgiving. Pila ka po karnero ang ihatag ni King Solomon. Pila? Yung biggest, pila ka thousand? 22,000. Oh! 22,000. Ka mga karnero, wa pa ko manako maihap ang mga baka, uban pa makaisunan ng mga sa bato. Karnero lang, 22,000. Tungod siya pagpasalamat ng Diyos Ginoo, ihalad ko ni Diyos Ginoo. Nagkaon sila during Thanksgiving, dili lang kay half day. During Thanksgiving, during King Solomon, dili lang kay one day. Hapit sa tuwig, hapit sa bulan na kaisunan. Imagine, 22,000. Kung saan nila pagkaon? Amen. Inana ang kaisunan ang paghalad. To worship God, it costs us. Ang pagsimba sa Ginoo, kinahanglan nga mahal ni tayo mag-aksyonan diha sa Ginoo. Kaya karong domingo mag-aksyonan, akong isip, tunay balin ako, sumpay nila, ini natin, magpasumpay nini. Kung maghalad ka na sa Ginoo, dili kong para tuhon, mahalog yun, para sa imong kinabuhi. Di ba? So, mag-aksyonan, worship is an act of showing deep reverence, honor, adoration to our God. So the land was blessed by God. The land was restored by God because of worship. Kung magsimba ka sa Ginoo, i-restore sa Diyos ang tunglo sa imong kalay. Tunglo sa imong trabaho. Ang tunglo sa imong kinabuhi, i-restore sa Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Kapakan ng Ginoo, Jesus. Ito na yung pagkakas pa ako. Kapag ang personal, kunya na, masok mo pag-ambo, wait na ito ang eyes earlier on, because this is our communion service.
Mangudad atong respetuhan ang pagkaon lawas ni Kristo ang dugo ni Kristo sa kini ka simbolo part ka sa lawas ni Kristo. The church is the body of Christ. We are the members of the body of Christ. Father God, we thank you so much for these elements, the bread and the wine. We acknowledge your body, acknowledge your blood that washes our sins. Father God, we thank you so much as we are going to partake. Lord, among kinikilila, kasang namamot kini sa sulod sa among kinabuhi, ang pagkila Ginoo nga part ka sa among kinabuhi, Ginoo. Si Christ na sa among sulod, our body is the temple of the Holy Spirit. So we need the body and the blood of Christ. So thank you so much, Lord. Among kinikimanan sa pag-partake ni Ginoo nga dawa. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Salamat, Father God, sa imong pag-bless ang sipuwi ng parang alawa Ginoo. Ako kami sa lain. Nandun sa di may mga kawas. Ako kami pasalamatan, Father God.